Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan, sa ating mga ka-OFW. Ngayong araw na ito ay tatalakayin po natin ang karapatan ng mga domestic worker o tinatawag nating rights and duties of a domestic service worker dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Uunahin po muna natin yung ating mga kababayan na nandito sa Saudi Arabia at sa mga susunod na pagkakataon ay isisikapin po natin na magtalakay naman ng ibang mga karapatan ng mga manggagawa at lalo tigit ng mga domestic service worker sa ibang mga bansa dito sa Middle East at sa iba pang mga bansa saan man panig na mundo. So ngayong araw na ito ay samahan nyo ako sa episode 2 ng ating Know Your Rights, Rights and Duties of the Domestic Worker in the Kingdom of Saudi Arabia. Rights and Duties of a Domestic Worker. Karapatan at tungkulin ng domestic workers. Ang data na ito ay nanggaling mismo sa Ministry of Labor and Social Development dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Kaya ibabahagi natin sa ating mga kapatid na domestic helper para kahit pa paano magkaroon sila ng impormasyon, magkaroon sila ng kaalaman o yung mga alam na magkaroon ng dagdag kaalaman o ma-refresh yung kanilang kaalaman para sa mga susunod pang panahon kung kakaharapin nila yung ganitong mga sitwasyon. Definition of a domestic labor. The domestic service worker is any person who performs a domestic service directly or indirectly to the employer or any of his family members. During the performance of the service, the domestic labor is supervised by the employer against wage. So, ito yung definition ng domestic labor or domestic worker. So, sila yung mga nagseserbisyo, direct man o indirect, sa mga employer or sponsor or sa kanilang mga family member. Sa panahon ng kanilang pagtatrabaho, pagsaserbisyo, sila ay siyempre sinusupervise by itself ng kanilang mga employer o ng kanilang mga sponsor. Category of the domestic worker. So ito yung mga category para matawag kang isang domestic worker or domestic service worker or labor. Personal driver, female home nurse, male domestic worker, female domestic worker, male home nurse, gardener, at nanny. So itong 7 kategoring ito, sila yung mga tinatawag na domestic worker o household service worker dito sa Saudi Arabia. Contracting. So, sa pinaka-kontrata, the relationship between the domestic labor and the employer is formulated in a written contract for which the Arabic version is used for substantiation. The contract and its translation, if any, shall be published in 3 copies. Each party of the contract can keep a copy, whereas the third one is deposited at the civil recruitment office. So, ang kontrata daw ay isang relasyon sa pamamagitan ng domestic labor or worker at ng employer. At ito ay nakasulat na kontrata. Nakasulat sa Arabic at nakasulat sa Ingles. Kaya kung makikita natin sa ating mga kontrata, sa mga domestic service worker or kahit hindi sa mga domestic service worker ay dalawa lagi. Sa gawing kaliwa ng ating kontrata ay English version at sa kanan ay Arabic version para both employee and employer ay maintindihan yung mga nakalagay at napagkasunduan sa isang written contract. Yung pangatlong copy nito ay ibinibigay sa mga civil recruitment office o yung ating mga recruitment agency, foreign or local man. So, kaya 3 copy, nasa 3 parties yung ating kontrata. Domestic worker, employer or sponsor, at saka yung mga civil recruitment office.
The contract shall include the following fundamental elements. So, ito daw yun mga nilalaman ng isang kontrata para sa mga domestic worker. Number 1, the type of work which the worker is obliged to perform. Yung klase ng trabaho na kinakailangan gawin ng isang domestic worker. Nakasulat yan sa inyong mga kontrata. The wage which the employer is obliged to pay for the domestic service worker, yung sweldo o sahod na dapat bayaran at obligadong bayaran ni employer sa mga domestic service worker. Number 3, right and duties of both parties, yung karapatan at tungkulin ng magkabilang panig. Number 4, probationary period, o ito yung panahon na sinusubok pa lamang ang isang manggagawa o domestic service worker. Number 5, yung contract term and extension method, yung mga term, mga kasunduan, at yung mga extension pa dito, mga iba pang pamamaraan na nilalaman ng kontrata. So ito yung 5 fundamental elements o yung nilalaman ng ating mga kontrata o ng mga kontrata ng isang domestic service worker. Mamaya malalaman pa natin habang nagpapatuloy tayo ng ating pagtalakay kung ano pa yun, kung paano ina-identify yung mga laman ng inyong mga kontrata. Termination of the contract during the probationary period. So ito yung binabanggit dun sa fundamental elements sa number 4, yung probation period, yung probationary period. The employer may terminate the contract upon his sole will during the probationary period if the incompetence of the domestic service worker has proven. So maite-terminate lang daw, mapapawalang bisa ang inyong kontrata ng inyong employer sa panahon na kayo ay sinusubukan pa lamang kung mapapatunayan na kayo ay hindi karapat-dapat sa gawain na inyong napagkasunduan ayon sa kontrata. At ito ay sa panahon na 90 days, 90 araw o 3 months. So sa panahon na yan, dyan lang pwede mag-decide ang employer kung itutuloy niya ang inyong kontrata o ite-terminate niya o ipawawalang bisa. When the contract is terminated or expired for illegitimate reason. So ito naman daw yung paliwanag sa contract kung ito ay na-terminate o napawalang bisa o natapos na sa hindi inaasahang mga pangyayari. If the contract was expired or terminated by the employer for illegitimate reason, so quote-unquote mga kabayan, illegitimate reason, or by domestic service worker for illegitimate reason, the employer shall bear the travel ticket value to the return of the domestic service worker to his home country. So, kapag terminate, pinawalang bisa ni employer or natapos na ang inyong kontrata, si employer ang sasagot ng inyong ticket papauwi sa ating bansa. So, malinaw yan dito na sinasabi ng applicable laws and regulation ayon sa Ministry of Labor and Social Development na sa anumang kadahilanan, basta't ito ay hindi valid o hindi nakasulat sa kontrata, both workers and both employer ay sasagutin ng employer ang ticket ninyo papauwi. So, malinaw yan. Kaya yung ating mga kababayan na domestic worker, kapag sinasabi sa inyo na may babayaran kayo, illegal yan. Karapatan nyo mag-complain at karapatan nyo umangal dahil nakasulat sa batas na dapat sasagutin ni employer ang inyong ticket pauwi. Yun ay kung terminated o pinawalang bisa at na-expire o natapos na sa hindi legal na kadahilanan. So malinaw yan, dapat tandaan natin yan para kapag nangyari sa ating mga domestic worker ay alam natin paano natin lalabanan at irereklamo ang mga ganitong kaso o mga ganitong sitwasyon.
When the contract expires by the death of either of the parties, the contract expires upon the death of either of the employer or the domestic worker. If the employer's family decide to continue with the domestic worker service, they shall contact the labor office to modify the name. So, kapag namatay daw ang ating employer or either the domestic worker at gusto pa ng kanilang pamilya na magserbisyo si domestic worker sa kanila, dapat baguhin niya ang kontrata sa pamamagitan ng labor office. So, babaguhin ng pamilya na naiwan ng employer ang inyong kontrata sa harap mismo ng mga labor officer o mga labor attaché. So, magkakaroon ng panibagong pirmahan si employer, si bagong pangalan ng employer ng kamag-anak, si employee o si domestic worker, at kaharap nito witness ang ating labor office. Kaya malinaw yan sa ating mga domestic worker na dapat ito yung ginagawa o minomodify yung kontrata kung sakasakali, quote and quote, kung sakasakali lang naman na magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, mamatay o magkasakit o hindi na capable si employer na gabayan ka or sahuran ka. Kaya malinaw yan, nakasulat yan sa applicable laws and regulations para sa mga domestic service worker. Rights and duties of the domestic service worker. So, pasok tayo dito sa karapatan at tungkulin ng mga domestic worker. Unahin natin yung karapatan ng mga domestic worker. Una-una pa lang nakita nyo sa ating screen, daily rest. So, dapat ang isang domestic worker ay may pahinga sa loob ng isang araw. The domestic worker shall enjoy a daily rest which shall not be less than 9 hours a day. Malinaw sa ating tinatalakay na applicable laws and regulation ng isang domestic worker ay dapat 9 na oras ang pahinga sa loob ng isang araw. Kaya kapag kayo ay hindi nakakapagpahinga sa loob ng isang araw ng 9 na oras, may karapatan kayong magreklamo dahil paglabag yun sa pinagkasunduang kontrata nyo ng employer at ng domestic worker. Number 2, weekly rest day or day off na tinatawag. The domestic worker may obtain the weekly rest day in accordance with what both parties have agreed upon in the contract. So, may karapatan si domestic worker na magpahinga ng isang beses sa isang linggo na naaayon naman sa pinagkasunduan ng dalawang partido na naaayon sa inyong ginawang kontrata. Malinaw na dapat meron tayong 1 day off sa loob ng isang linggo. Kaya mga domestic worker, tandaan, nasa batas ang weekly day off ng isang domestic worker. Healthcare, dapat meron din tayong healthcare insurance para kapag tayo nagkasakit, meron naman tayong pampagamot. Dahil mahirap sa isang domestic worker na napakaliit na ng sahod, siya pa ang sasagot kapag siya ay nagkaroon ng sakit dahil sa pagtatrabaho. The healthcare shall provided to the domestic worker in accordance with the applicable laws and regulation in the kingdom. Malinaw na sinasaad dito sa ating tinatalakay na dapat pinoprovide o inilalaanan ng mga employer ang bawat domestic worker na kanilang kinukuha na naaayon sa batas at sa mga regulasyon ng Kingdom of Saudi Arabia. Malinaw yan, kaya hindi makakatanggi ang mga employer dyan. Kapag wala kayong healthcare insurance, isumbong nyo sila sa Ministry of Labor and Social Development. Magreklamo tayo, mga kabayan. Sick leaves. Dapat meron din tayong sick leaves. The worker shall observe a fully paid sick leaves in the 30 days a year
condition to a medical report that confirms his need for a leave. So, allowed tayo ng sick leaves sa loob ng isang taon, 30 days, 30 araw. Yung nga lang, siyempre, kung gagamitin mo yung 30 araw, dapat may kondisyon na pag nagpapatunay na ikaw ay kinakailangang mag-leave of absence or mag-sick leaves. Kaya napakahalaga nito sa isang domestic worker dahil napakabigat at napakahirap ng trabaho ng ating mga domestic worker. So napakahalaga na i-practice natin yung sick leaves na ina-allowed mismo in accordance applicable laws and regulation ng Kingdom of Saudi Arabia para sa mga domestic service worker natin. The next is contract renewal. The domestic service worker deserves a fully paid leave for a month if he spent 2 years and he wish to renew the contract for the similar item. So kapag gusto natin mag-recontract o mag-renew ng contract, after 2 years ng ating naunang kontrata, dapat tayo ay allowed at tayo ay karapat-dapat na magkaroon ng isang buwang bakasyon na bayad at babayaran ng employer na naaayon sa batas kung tayo ay gustong mag-renew ng kontrata. Pero kung gusto natin mag-final exit, itong contract renewal na ito ay hindi na applicable. Applicable lang po kung gusto natin magpatuloy ng kontrata dun sa ating kasalukuyang employer. End of severance package. The domestic worker deserves an end of severance package with the value of a month wage if he spent in the service for consecutive years. Ibig sabihin, pag nakadire-diretso tayong 4 na taong serbisyo sa isang employer o sa ating kasalukuyang employer, tayo ay allowed na bayaran. Tayo ay karapat-dapat na bayaran ng end of severance package na naaayon sa batas ng Kingdom of Saudi Arabia. Malinaw na malinaw yan. Kaya yung mga naka-4 na taon na dyan sa isang employer, pwede kayong mag-demand ng end of severance package dahil yan ay nakasulat sa applicable laws and regulations para sa mga domestic worker. Ang lilinawin natin, mga kabayan, makakakuha ka lang ng end of severance package kapag ikaw ay naka-4 na taon sa iisang employer. So, hindi sinasabi dito na iba't ibang employer. So, 4 consecutive years with the same employer. Yun ang sinasabi dito. Kaya kapag ganyan ang sitwasyon mo, may karapatan kang mag-demand. Pero kung ikaw ay iba-iba, within 2 years, iba-iba ang iyong employer, so hindi applicable tong end of severance package para sa inyo, mga kapatid nating domestic worker. Malinaw yan para sa atin. Kaya maganda na ililinaw natin sa dokumentong ito sa tinatalakay natin ito. Duties of the domestic worker. So, tapos na yung mga karapatan, yung inyo namang mga tungkulin ang tatalakayin natin. Number 1, he or she shall perform the agreed upon work as he or she shall exert in that the person usual care. So, dapat gawin natin yung napagkasunduan sa trabaho ayon sa naging kasunduan natin sa kontrata. Number 2, he or she shall not refuse to work and leave the service without. So, number 2, wala tayong karapatan na tumanggi o lumiban sa ating pagtatrabaho na, tugtungan natin number 3, mayroong legitimate reason o mayroong tamang dahilan o karapat-dapat na dahilan. So kapag wala tayong ibang dahilan o wala tayong ibang katwiran o walang mali sa ating gagawin o sa ating ginagawa na hindi tayo lumalabag sa isang kontrata, wala tayong karapatang tumanggi o lumiban sa ating trabaho dahil yan ay parte ng ating duties. Binibigyan tayo ng ating mga karapatan. So dito naman, dapat ibalik natin yung tungkulin sa kanila ng
tama at naayon sa ating pinirmahan na kontrata. Number 4, he or she shall not work for his personal interest. So, malinaw yan. Siyempre, hindi tayo magtatrabaho sa ating sarili lang, kundi para sa employer na ating pinagsiservisyon, kasama ang kanilang mga pamilya. He shall follow the orders of the employer and his family members. Dapat sumunod tayo, which are related to the implementation of the agreed upon work. Pero, yung naayon sa napagkasundoang kontrata natin. Siyempre, kung utusan ka na labas sa kontrata at paggagawin ka ng ibang mga bagay na hindi nakasulat sa kontrata, may karapatan tayong tumanggi. Malinaw yan mga kabayan, ha? Sunod, tungtungan natin yung number 5. He shall maintain the properties of the employer and his family members. So, para tilihin natin na maayos at ligtas yung mga kagamitan ng ating mga employer at ng kanilang mga family members. Number 7, he shall respect the confidentiality of the employer's secret and those of his family members or people in the house whom he encounters while working. He should not disclose this information to any third party as to undermine the dignity of the employer and his family members. So, kapag may mga pangyayari na hindi natin pwedeng isiwalat sa loob ng pamilya ng inyong sponsor o ng employer, wala tayong karapatang ikalat, ikwento o ipagsabi ito sa ibang tao. Para na rin sa kapakanan ng inyong employer, sa kanilang dignidad at pagrespeto na rin sa kanilang mga pamilya. He or she should not interfere in their business. Dapat hindi natin harangan ang kanilang business o hindi natin labanan yung kanilang business dahil yun ay pag-aari nila at yun ay hindi naman nakasulat sa kontrata. And lastly, he or she shall respect Islam and abide the applicable laws in the kingdoms, customs, and tradition of Saudi society, and he shall not practice any activity that cause harm to the family. So, malinaw yan. Respeto natin yung kanilang relihiyon, yung kanilang tradisyon, at yung kanilang kultura. At huwag na huwag tayong gagawa ng kung anumang makakasakit o makakasira sa kanilang pamilya. So, yan mga kabayan, yung duties ng isang domestic service worker. 8 item yan. Kaya tandaan natin sa slide na to, kung medyo nakakalimutan natin, panoorin lang natin itong ating talakay na ito ng paulit-ulit. O sa susunod, maglista tayo para alam natin ano ba yung mga rights and duties bilang isang domestic worker. So ito naman, yung ating huling tatalakayin, yung penalties of the workers who violate the regulation of the domestic service labor or those in the similar status. Pag tayo naman ay lumabag sa applicable laws and regulation at tayo mismong lumabag sa kontrato na pagkasunduan, ito yung ating mga kakaharaping parusa. Number 1, a financial penalty up to 2,000 real or ban him to the work in the kingdom definitively or both. So, pwede tayong pagmultahin ng 2,000 reals or pwede tayong hindi na pabalikin sa kingdom or pagbayarin tayo at hindi na pabalikin. Alin man sa dalawa, yung sinasabi dito sa number 1. Number 2, penalties shall multiply by the multiplicity of violations affixed on the domestic service worker. So, yung penalty ay pwedeng hati-hatiin ng naaayon sa violation na nagawa ng isang domestic service worker. Pwedeng gawin yon, pero syempre, lahat ito ay optional at depende sa bigat at gaan ng paglabag natin sa kontrata na ating pinirmahan. Number 3, the domestic service worker in violation shall bear the cost of his return to his home country, and if he or she does not have financial dues that fulfill the penalties imposed upon him, he shall be deported to his country in the country's expenses. So pag wala tayong kakayanang magbayad o bumili ng ticket para makauwi tayo sa ating bansa, kung tayo ay nag-violate sa kontrata at sa applicable laws and regulation ng isang domestic service worker, tayo ay pababalikin sa ating bansa na ang gastusin nito ay ipasasagot
sa ating bansa. Yung malinaw yan kapag tayo ay nagkaroon ng violation. Kaya hanggat maaari ay maiwasan natin ito para hindi tayo masalang sa delikadong kalagayan. Kaya tandaan ulit natin yan. So yung ating mga kapatid na OFW na nanonood at nakikinig sa ating talakayan, pwede rin ilista nyo yung ating mga natatulakay na ito para meron na kayong reference sa mga susunod pang mga pangyayari na pwedeng mangyari sa atin habang tayo nagtatrabaho. At dun sa mga magtatrabaho pa lang o nagtatangkang maging isang domestic service worker, ay meron na kayong mga idea para paano nyo kakaharapin ang inyong trabaho at inyong kontrata kapag kayo ay nandito na sa Kingdom of Saudi Arabia. So napakahalaga ng ating mga tinatalakay. Kaya sa ating mga kababayan na mga domestic service worker, kapag nagkakaroon tayo ng problema sa usapin ng kontrata, kapag may na-violate si employer, may karapatan tayong magreklamo. Likewise, kapag nag-violate si domestic service worker, may karapatan si employer magreklamo. Kaya itong duties and responsibilities and rights ng mga domestic service worker ay nakapaloob ito sa ating pinirmahang kontrata. Kaya may karapatan si employer, meron din karapatan si domestic service worker. So ayan mga kabayan, natapos na yung ating talakayan. Sana meron tayong munting aral na napulot at meron tayong nakuhang kaunting kaalaman at mga ideya para maibahagi natin ito sa ating mga kapwa domestic service worker at maibahagi natin dun sa mga nagtatangkang magiging isang domestic service worker. At ito rin yung isang magiging gabay natin kapag nagkakaroon tayo ng problema. Kapag ang isang kontrata ay hindi nasusunod, ito yung magiging gabay natin. At pwede nating ireklamo ang lahat ng violation na nararanasan natin. Likewise, siyempre si employer ay pwede rin mareklamo kapag si domestic service worker naman ang hindi sumunod sa isang kontrata. Makikita nyo sa ating screen, nandyan ang hotline ng Ministry of Labor and Social Development 19911. Pwede tayong tumawag yan kung tayo ang may reklamo doon sa ating kontratang pinirmahan. Nandyan din yung kanilang mga websites para kapag tayo ay bumisita sa kanilang mga website, makita pa natin yung iba pang mga applicable laws and regulations na patungkol sa domestic worker at sa iba pang mga usaping batas paggawa dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Muli, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa pagsubaybay sa ating episode 2 ng Know Your Rights. Magandang araw muli sa lahat.